dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, eto na. Nako! Grabe. Oo. Siguro madadagdagan na naman ang galit nyo kay Sara neto. Madadagdagan na naman ang galit nyo. Eto na, pasok! Reports mga kabrigada. Eto na mga kababayan. Bagong-bago to. Leonora Padungay. Thank you naman. Oo, sa mga taga Hong Kong. Eto na. Bagong-bago. Fresh na balita. Pasok! Tanggap tayo ng reports mga kabrigada. Fiona, Magellan at Hanileta, mga dagdag na pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa OVP. Agoy! Grabe! Pero inyo, Hanilet, Fiona, at iba pa, mga kababayan, tumanggap ng pera. Bang klase, wala na talaga silang maisip. Siguro sabi nila, talaga, tinatawag yung Fiona si BP Sara. O eto, lalagay namin dito, Fiona. O, tumanggap ng milyon pera. Baka mainggit si Hanilet. O, damay na natin si Hanilet. Hanilet, na pangalawang asawa ni Digong, tumanggap ng pera. Ganun ba yan? Grabe, no? Ibang klase talaga si Sara Duterte mag-isip. Malupit. Ito na. Mga dagdag na pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa OVP. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Mga pangalang kadikit ng ilang celebrity at high-profile personalities ang panibagong nadiskubre na tumanggap di umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Isiniwalat ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ang mga recipients mula sa 612.5 million pesos na confidential funds. Grabe, 600 yun mga kababayan ha. Almost 700 million. Oo. Ganun talaga, wisely Mateo. Kaya nga 11 days lang naubos yung confidential fund Ang dami nilang inimbentong pangalan Ang tamad ng utak nung gumawa nyo. Oo nga, no? Dapat sa atin na lang pinangalan, ano? Pwede naman sa inyo, di ba? Pwede naman Catherine Galpo, Pink M.A., Ai Chang, ganun, no? Si Ronnie Mias, di ba? Jay Sales, Dimples Mornock, Liz Carlinga, Diane Asuncion. Yan, mga ganyang pangalan sana. Di ba? Wisely Mateo. Di ba? Yan, mga ganyan. Ben Insibugay. O kaya kay Evangeline Camilosa. Yan. Rain 143, mga ganon. Di ba? Miss Au, ganon. Kay Joey Tolentino, yung mga totoong pangalan. Resalina Estacio, yan, pwede. Encanto, videos, hindi. Mga kababayan nung nakita ni Sara yung sandamakmak na kulang-kulang 1 bilyon na pera, parang na-engkanto siya. Sa sobrang mangha niya at natulala kung paano niya, pagkakaisip niya, nung nakita niya yung pera, paano ko kaya nanakawin ito? Napakaraming pangalan ang tatanggap nito. Grabe, kulang-kulang 1 bilyon, ganun-ganun lang inubos, mga kababayan. Samantalang tayo, swerte na kapag meron tayong 500,000 sa bangko, Oo. Swerte na, mga kababayan. Ngayon, sa panahon ngayon, may 500,000 ka sa bangko, mga kababayan, lamang ka na nun. Lamang ka na. Di ba? Yung iba, mga kababayan, kita nyo naman, yung mga nagtitinda dyan ng kung ano-ano, magkano lang kita niyan. Pero lumalaban ng parehas. Hindi nagnanakaw. Tulad ni Sara. Diba? Kaya mas kalugod-lugod pa rin kay bro yung mga taong lumalaban ng parehas dito sa mundo. Pero yung magnanakaw, tulad ni Sara, gumamit pa ng mga pangalan na pinalayaw sa kanya, wala ho yan. Iisa lang ang pupuntahan ng mga yan. Ang pupuntahan niyan ay yung pupuntahan din ng tatay niyan. Sabagay, aminado naman sila na sa impyerno talaga ang tungo nila. Kaya kung kayo, mga DDS, gusto nyo sumama, kayo na lang. Kami rito, ay hindi, mang-aalas ka na lang kami.
Ha? Di ba? Tayo mga Alaska na lang. Habang kayo sinusunog ng buhay doon, no? Naku, ang problema mga kababayan eh. Ha? Yung sinasabi sa banal na kasulatan eh. Susunugin ka ron ng nang hindi ka mamamatay. Habang buhay na sakit ang mararamdaman mo. Kita mo? Yung bang parang gusto mo nang mamatay, kaya lang hindi mo talaga magawa, hindi pwede. Bakit? Eh kasi nga, yun na yung final destination mo. Masunog ka, siya, kumukulong asopre. Grabe. Di po ba mga kababayan? Kaya mga kababayan, piliin nating maging mabuting tao. Tandaan nyo yan. Piliin nating maging mabuting tao at magsipag tayo. Kung gusto natin ng ekstrang kaginhawahan pa, dagdagan pa sipag mga kababayan. Hindi po yung sipag para magnakaw tulad ni Sarah. Si Sarah ang kasipagan sa pagnanakaw lang. Pagdating sa serbisyo, wala naman. O mayroon ba kayo nakita? Meron ba kayo nakita na ginagawa si Sarah? Kita nyo naman, ilang araw na, ilang linggo na, mga kababayan. Abay, isang buwan na, mga kababayan. Nandudum pa rin siya. Saan? Sa dahig. Ay, biruin ninyo, mga kababayan. Kulang nga na nga lang daw, yung parke doon, ipangalan na kay Duterte. Biruin ninyo, mga kababayan, kulang na lang, ipangalan na nila kay Duterte yung parke. Biruin nyo nandoon lang sila lagi. Hindi mo alam kung anong ginagawa doon. Di ba? Nandoon lang sila, nakatayo, nagsasayawan ng butot. Di ba? Mark Ramos, ikaw. Si Mark Ramos, hindi lang 500,000 ang laman ng bangko niyan. Siguro mga 50 million na. Tuloy, pasok! Na nagdudulot na umano ng pagkabahala sa authenticity na disbursements. Ito ay sina Hanilet Camille C., Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Fiona Ranites, Fiona Villegas, Fiona Biong, Gary Tanada at ang daming Fiona. Diba? Alam mo, sa totoo lang, minsan gawin na lang nating positibo tong negatibong ginawa ni Sarah. Alam niyo yun? Kaysa tayo mainis sa kanya, baka mamaya may stroke pa tayo eh. Di ba? Kaso mga kababayan, gawin na lang natin nakatuwa-tuwa. Kasi mga kababayan, kita nyo, Fiona ng Fiona, ang daming beses ginamit yung Fiona. Iniba-iba lang yung apelyido niya. Grabe. Bakit naman ako pinapatulog, Arnold Lopez? Ikaw nga matulog, ha? Tuloy. Joel Linangan. Gaya ng mga nauna, wala umanong official birth, marriage at death records mula sa Philippine Statistics Authority ang mga naturang pangalan. Mas lalo raw tuloy nagdududa ang publiko na sinadyang ipasok ang mga alias sa liquidation reports. Paliwanag ni Ortega. Grabe, no? Mga kababayan, mayroong pampirma talaga, mga kababayan. Ayan, di ba? Naku, grabe. Pansinin niyo ho yung pirma. Parang pare-parehas. Mahilig sila sa 8-8, mga kababayan, Di ba? Mahilig sa 8-8 ayan, tingnan nyo. Mahilig sa 8-8. Yung pirma niya, pag ganun lang, no? Pare-parehas ang pirma, mga kababayan. Halatang ginagago tayo ni Sarah. Tingnan nyo, yung pirma. Kung mapapansin nyo, iisa lang yung stroke, mga kababayan. Ayan, 8-8, ganun lang. Grabe ka, Sarah. Antindi mo magnakaw. Tuloy. Hindi nakakatawa at paulit-ulit ang paggamit ng mga pekeng pangalan na tila hinugot mula sa pelikula at showbiz. Hindi, hinugot sa sarili niyang pangalan. Di ba? Yung mga basher niya, tinatawag siyang Fiona, lalo na si Takero. Fiona ng Fiona yun eh. Ayan tuloy, kita nyo, ginamit na mismo para makakuha ng pera. Kanya rin, perma ko. Yun na nga baka ikaw na yan. Ikaw na yung taga-perma nila. Tuloy. Naniniwala ang kongresista na kapag walang naipakitang ebidensya ang kampo ni Vice President Sara Duterte na tunay ang mga taong ito, magiging matibay ang aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial. Yari na mga kababayan itong si Sara sa impeachment trial. Mauubos na talaga sila.
Ang galing ng pagkakasalasalansan. Oo, no? Ang galing ng pagkakasalansan ng ano rito, pagpapabagsak sa mga Duterte. Ang galing, ang genius mga kababayan. Sobrang genius. Di ba? Sobrang genius mga kababayan kung inyong maiisip. Naku, grabe. Pero nyo, si Digong hinayaan lang magsalita ng magsalita, magwala ng magwala. Tapos mga kababayan, biglang hinuli na ng ICC, ng Interpol, ano? Tapos mga kababayan, si Sara naman, Si Sara naman, kampanteng-kampante. Tapos biglang maglalabasan yung mga ganitong issue niya. Diba? Alexandre, oo, Lovely Dominguez, oo, sa inyo pong lahat, Shoutout po. Tako! Tapos mga kababayan, susunod na si Bato. Susunod na si Bongo. Tapos tulad ng sinabi ko sa inyo, si Pulong, aligagana. Hindi niya na alam kung saan niya itatago yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyong mga ninakaw nila. Itinatago na siguro sa mga nabili nilang mga mga property sa iba't ibang bansa na pinuntahan niya. Di ba? Sabi ni Anel, may nahuli nga daw. Di ba? Bukas talakayin natin. Tapos eto pa. 80, thank you naman. Love you too. Eto pa mga kababayan, Tignan ninyo, Hindi nyo ba napansin, si Pulong, matagal na nawala ito. Nahuli na't nahuli yung tatay niya. Doon sumabay yung pag-alis niya. Tapos mga kababayan, napakaraming bansa ang pinuntahan. Di mo ba? Alam nyo, mahirap talagang itago ang kayamanan. Lalo na kapag sobra-sobra na. Ukon ba? Swapang. Na akala mo naman talaga mauubos niyang lahat yan. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, meron lang yung hangganan ng pangangailangan. Kahit ano pa man, di ba? Bahay, isa lang. Di ba? O kaya meron kayong bahay pahingahan, rest house. Ngayon, sa pagkain, mga kababayan, ay biruin nyo kahapon kumain kami ni Jen Angeles dahil nag-date kami. Pagkatapos ng mga lakad-lakad namin. Mga kababayan dito ko na sasabi na, tignan mo, napakaraming nasasayang. Napakarami nating in order. Tapos, hindi naman natin mauubos yan. Yung sapat lang sa ating sikmura, yun lang yung kakayanin niya. Kahit na siksikin nyo yung pagkain mga kababayan may hangganan talaga maiduduwal nyo Pagdating sa kayamanan, mga kababayan, ganun din yan. Ang nangyayari, kapag marami kayong pera, mga kababayan, sa isang araw, pag gumastos tayo ng normal, o sige na, garbuhan nyo na. Meron kayong 10 yaya, meron kayong gwardya, at meron kayong mga kababayan, kung ano-ano pang mga sa katawan. Mga kababayan, may hangganan pa rin yan. Di mo ba? At syempre, kapag sumobra doon, halimbawa, ang gastos natin sa isang araw na lang, sabihin mo na, dahil magarbo ka, pwede na siguro, sa isang araw, mga kababayan 200,000. Gawin mo ng 300,000, mga kababayan, araw-araw. Sobra-sobra na yun. Pero sa kanila, kulang pa rin yan. Ang sobra doon, mga kababayan, ang gagawin nila, ilalagak lang sa bangko. Yung pera, mga kababayan, nandoon lang sa bangko nila. O kaya nasa mga malalaking vault lang, tulad ng vault ni Kibuloy. Diba? Yung ba ay mapapakinabangan mo? Tandaan nyo, ang pera kapag hindi nyo ginagastos yan, hindi nyo maituturing na inyo. Dito ba? Ganun po yun. Ngayon mga kababayan, tanong ko sa inyo, yung mga kaperahan na yan, imbis na napapakinabangan ng ibang tao, di ba? Dahil para sa tao naman yan, dahil ninakaw nila Di ba? Di sana, maginhawa ang buhay ng iba, hindi lang ikaw, hindi lang sarili mo. Di ba? Yun! Tuloy!
Iginit pa ni Ortega na kung paulit-ulit na gumamit ng gawa-gawang pangalan ang OVP at DepEd, malaking problema ito dahil obligado sila na magkaroon ng journal na nagdodokumento kung ano ang tunay na pangalan ng mga ito. Correct. Nako, ayan na mga kababayan. Tandaan niya sa COA Joint Circular 2015-01 na dapat may sealed logs na nag-uugnay ng mga alias sa tunay na pangalan at nasa vault ito. Nako, inano na natin yan eh. Pinaliwanag na natin yan mga kababayan. Pagka nag-present pa kayo sa COA, hindi lang po pwedeng alias lang. At ang kailangan gawin mga kababayan, kailangan yung alias, tapos ito yung yung confidential na mga totoong pangalan. Ipapasa nyo yan parehas. Hindi yung basta na lang, Hanilet, Fiona, tapos ang dami pang bagong pangalan sa OBP na mga nakatanggap. Kaya nga isipin ninyo, tulad ni Charito, ninanakawan na yan. Matuwa pa yan. Tapos grabe naman yung pinaglalaban mo, luman-luma na. Huling-huli ka na sa balita, Charito Charlito, Lorenzana, huling-huli ka na sa balita. Ito na, mag-like ka na lang para friends na tayo. Hello. Una nang binigyang diin ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza na hindi sapat ang mga alias para i-justify ang fund disbursements at kailangang may malinaw na documentation na mag-uugnay sa mga kakatuwang pangalan at aktwal na benepisyaryo. Kita nyo mga kababayan. So, eto, maliwanag na ho. Na habang si Sarah ay nando doon sa dahig na pinipilit siguro na gayahin yung ama niya o kaya nagsiseminar siya. No? Sabi siguro ni Sarah, dapat noong ko pa to ginawa kaya lang sira ulo ka. Kaya ako nagalit sa'yo, kaya hindi ako lumalapit sa'yo noon. O ngayon, kailangan na kita. Turuan mo ko ng diskarte mo kasi wala akong mapaniwala. Tuloy na, Sarah. Oo, wala na. Kahit na mag-aral ka pa sa tatay mo, ng mga diskarte niya, hindi ka nagugustuhin ng mga Pilipino. Siguro yung iba, yung mga tatanga-tanga, tulad ni Charlito, yan, yung mga ganun. Pwede, mapaniwala mo yan. Yung mga mangmang yan Paano yun? Yung iba, nakatulad namin. Sa tingin mo, hindi namin to paniniwalaan, itong mga may resibo? Ikaw, ang tanong mga kababayan, si Sarah po ba nagbigay na ho ng patunay, resibo? Hanggang ngayon, wala pa. Ni kahit nga pagsagot dito, hindi magawa. Ni kahit nga ako manumpa, hindi magawa. Yung pa kayang mapatunayan niya na totoong tao talaga yung mga yan. Si Hanilet, oo. Diba? Yan yung diba? Yan yung asawa ng tatay niya. At si Fiona, yan yun, siya rin yan. Napakaraming Fiona na pangalan na binanggit yan Kaya maliwanag mga kababayan na eto sa akin lang, kahit na na gawin natin, hindi na natin hintayin yung investigasyon. Diba? Hindi na natin hintayin yung investigasyon. Sigurado nang nagnakaw si Sarah. Ganun lang mga kababayan Di po ba? Our beloved Boss Mike Cervera.